Nasa computer shop ako nagtrabaho, part-time, mga 6 na taon na ang nakalilipas. Sa tabi ng building ng com shop ay ang lumang bahay ng may-ari kung saan naninirahan ang kanyang kapatid, kasal at may isang anak, at ang kanyang matandang ina. Bago pa man ako pumasok sa trabaho, alam ko nang usap-usapan ang kanilang pamilya. Lol. Inaakusahan silang mga aswang, pero hindi ako naniniwala sa ganoon hanggang ngayon. Posibleng ito rin ang dahilan kung bakit halos walang customer. Karaniwan akong nag-iisa. Nasa kanan mismo ng pasukan ng gusali ang aking mesa, ang pangunahing server. Ito ay nagbibigay sa akin ng tanawin ng 250 degrees ng silid. Ang harap mismo ng mesa ko ay ang bintana sa kaliwang bahagi ng gusali. Doon ko nakikita ang bahay. Ang asawa ng kapatid ng may-ari, may sira sa bait. Palaging naglalakad-lakad. Mabait naman at malinis kaya walang issue kahit palagi siyang naglalakad-lakad. Minsan nga nag-uusap pa kami dahil bored din naman ako. Ang nanay naman niya, napakatanda. Mahaba at puti ang buhok. Palaging nakaputing duster. Bagaman nakakaramdam ng kakaibang pakiramdam, palaging ngumingiti. Hindi siya lumalabas. Palaging sumisilip sa bintana out of nowhere, at pagkatapos ay lilisan. Sanay na ako na makita siya na biglang sumisilip sa bintana at ngumingiti sa akin. Noong una, nagugulat pa ako. May demensya din kasi siya. Ngayon, noong Mayo ng taong ito, nag-sleepover ang pinsan namin sa bahay. Ang jowa niya ay pamangkin ng may-ari, anak ng kanyang kapatid. Nagkwento siya na miss daw niya ang lola ng kanyang jowa, namatay bago mag-pandemic. Sabi ko, nakakatakot yung matandang yun. Tinanong ako ng pinsan ko kung bakit. Sabi ko, palagi siyang sumisilip sa bintana nung ako'y nagtatrabaho pa doon. Ang sinabi ng pinsan ko, nagulat ako, bedridden na ang lola ng 15 taon na. Sinabi rin sa akin ng pinsan ko na hindi mahaba ang buhok niya, at hindi rin siya nagda-duster, kaya sino yun na nakikita ko na pumapasok sa bahay nila.